Kung may criminal record ka, tapos ginagamit ka nga para sa masama, di ba? Nakuha ko yung punto mo eh. Pero ang problema kasi, bukod dun sa salita niya, wala siyang ibang ebidensya. So, kapag salita mo lang ang pruweba mo, kailangan credible ka. Kailangan yung mga sinasabi mo, it doesn't defy logic, for example. Kasi kunyari lang, may mga kwento siya doon sa affidavit niya na kunyari dinalhan niya daw ng milyong-milyong piso si Attorney Reynold Monsayak sa isang comedy bar. It defies logic. Bakit? Kasi sabi ni Attorney Monsayak, kung yung pera galing kay Colonel La Chica, like sinasabi ni Madriaga, ka-opisina ko yun eh. So bakit niya pa dadalhin sa akin sa isang comedy bar, sa isang public place? Magka-opisina kami, pwede niyang iabot lang sa akin yun kung gusto niyang pero palibasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng imbentong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin kapani-paniwala yung laway lang. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media ng mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara.